Habang isinusuot ni Romulo ang kwentas na anting-anting, ay napapaisip ito. Hindi kasi ito sigurado kung mapapanindigan ba niya ang kasunduan sa anting-anting na yon. Lalo na't kasama niya ang matalik na kaibigan sa bagong mundo na kanilang kahaharapin. Ngunit isa lang ang gustong mangyari ng binatang si Romulo. Yun ay ang makabalik sila ng ligtas kasama si Rizaldo na matalik niyang kaibigan. Isa si Romulo at ang kanyang matalik na kaibigan sa mga binatang sa pilitan na isinama patungo sa giyera ng Mindanao. Noong September 1972 kasi ay nagkaroon ng malawakang martial law sa buong Pilipinas. At sa panahong iyon ay nagkaroon din ng batas ng gobyerno na lahat ng binatang lalaki ay gagawing sundalo sa ayaw man nila at sa gusto. Kaya kahit ayaw ng ina ni Romulo na maging sundalo ang kanyang anak, ay wala itong nagawa. Wala siyang pagpipilian, kundi ang ipagdasal na lang ang nooy 21 years old na anak niyang lalaki. Subalit bago pa man tuluyang mahiwalay si Romulo sa kanyang pamilya, ay binigyan ito ng anting-anting ng kanyang ina. Anting-anting na galing sa mahusay at malakas na albularyo. Sa katunayan ay marami na raw nailigtas ang mga anting-anting ng albularyo na yon. Yun nga lang ay bawat anting-anting ay may kasamang kasunduan bilang kapalit. Lihim na kasunduan na hindi pwedeng sirain. Dahil pag nagkataon, mawawala ang bisa o kapangyarihan ng nasabing anting-anting. Hanggang sa tuluyan na ngang nahiwalay sa pamilya niya ang binatang si Romulo. Kasama ang matalik na kaibigan nito at ang iba pang binata sa lugar nila ay sabay-sabay nilang tinungo ang bayan ng Mindanao. Habang nasa biyahe naman sila sakay ng malaking truck ay biglang napatingin si Romulo kay Rizaldo. Hindi niya alam kung makakaya niya bang isakripisyo ang matalik na kaibigan para sa pangsarili niyang kaligtasan. Ang kasunduan kasi ng anting-anting na ipinagkaloob ng albularyo ay masyadong mahirap para sa kanya. Sabi kasi ng albularyo na sa tuwing mayroong mamamatay sa giyera ay hindi pwedeng hawakan ni Romulo ang patay na katawan. Kahit titigan o lingunin niya lang ito ay mahigpit na ipinagbabawal din. Dapat raw ay parang walang pakialam si Romulo sa bawat kasamahan niya na mababawian ng buhay. Kung masusunod ng binata ang kasunduan na yon, ay hindi siya mapapahamak. Kahit anong klase ng bala ang tumama sa kanya, ay hinding-hindi ito matatablahan. Subalit, kapag nilabag ni Romulo ang kasunduan ng anting-anting, ay mawawalan ito ng bisa o kapangyarihan. Magdudulot rin ito ng kapahamakan sa sariling buhay na pwedeng mauwi sa kanyang pagkamatay. Makaraan ng ilang araw na biyahe ay nakarating na ang grupo ni Romulo sa lugar ng Mindanao. Pagkababa nila sa truck ay dumiretso agad ang mga ito sa kanilang kampo. Matapos nun ay isa-isa silang binigyan ng mahahaba na baril. Maliban naman sa baril ay nakatanggap din si Romulo ng isang radyo. Radyo na magsisilbing komunikasyon niya sa mga opisyales na sundalo. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng mabilisang short briefing ang lahat ng mga bagong dating na sundalo. Pinaliwanag ng kanilang opisyal ang magiging operation ng kanilang trabaho. Tinalakay rin nila kung saan madalas nagroronda ang mga kalaban na rebelde. At sa mismong oras na yon ay gumawa ang opisyal ng mga sundalo ng kani-kanilang grupo. Bawat grupo ay magkakaroon ng 7 tao. At laking pasasalamat ni Romulo dahil hindi nasama sa kanyang grupo ang matalik na kaibigan na si Rizaldo. Naisip ng binata na hindi magiging pabigat ang matalik na kaibigan sa lihim niyang kasunduan sa anting-anting. Kinabukasan ay maagang nagronda agad ang bawat grupo ng mga sundalo. Bago nagkanya-kanya ang matalik na magkaibigan ay nag-usap muna ang mga ito. Sinabihan ni Romulo si Rizaldo na mag-ingat. Agad raw siyang radyohan kung kailangan nila ng backup.
Tumangulang si Rizaldo at hindi na ito nagsalita. Ngunit makikita sa kanyang mata ang matinding pag-aalala sa kaibigan na si Romulo. Sa katunayan ay hindi alam ng magkaibigan kung ano ang mangyayari sa unang sabak nila. Subalit buong tapang pa rin nilang hinarap ang hamon, bitbit ang paniniwala na pareho silang makakabalik ng ligtas. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makabalik sa kanilang kampo ang grupo ni Romulo. Nagpasalamat agad ang mga ito dahil kumpleto silang nakabalik. Ganon din ang tatlong sumunod na dumating. Kumpletong nakabalik ang kada 7 sundalo sa bawat grupo. Subalit nung dumating ang grupo nila Rizaldo ay masamang balita ang dala nito. Nasawi ang 3 sundalo na kasamahan nila sa grupo. May nakaengkwentro daw sila ng mga kalaban at sa dami raw ng mga ito ay hindi na nila naprotektahan ang isa't isa. Kaya naman, dahil sa pagkabahala ng mga opisyal na 4 na lang ang grupo nila Rizaldo, ay pinaghiwa-hiwalay nila ang mga ito. Yung 4 na yon ay dinagdag sa mga naunang grupo na ligtas na karating. Ang nangyari ay nagkaroon na ng 8 tao sa bawat grupo ng mga sundalo. At nagkataon naman na si Rizaldo ay nadagdag sa grupo nila Romulo. Kaya sa sandaling iyon ay lubhang nabahala ang binatang si Romulo. Hindi niya kasi alam kung paano maproprotektahan ng matalik na kaibigan kung ito naman ang malagay sa alanganin. Alam ni Romulo na wala siyang magagawa dahil sa lihim na kasunduan sa kanyang anting-anting. Sa sumunod na mga araw ay rumonda muli sa magkakaibang destinasyon ang bawat grupo ng mga sundalo. Sa pagkakataong iyon ay magkasama na sina Romulo at Rizaldo. Makikita sa mukha ni Rizaldo kung gaano ito kasaya. Samantalang si Romulo naman ay halatang hindi panatag dahil kasama sa kanyang grupo ang matalik na kaibigan. Pero dahil wala siyang magawa sa sitwasyon ay kinausap na lang nito si Ronelo na assistant leader niya sa kanilang grupo. Sinabihan nito si Ronelo na ituon ang atensyon sa ibang kasama, lalo na kay Rizaldo. That's an order daw mula sa leader ng kanilang grupo. Ilang sandali pa ay sabay-sabay nang umalis ang mga sundalo sa kanilang kampo. Habang naglalakad naman sila Romulo ay makikitang hindi nito kinakausap ang matalik na kaibigan. Si Rizaldo naman ay napapaisip kung bakit ganun ang ikinikilos ni Romulo. Kahit tumingin man lang ito sa kanya o ngumiti ay hindi nito ginagawa. Pero dahil nasa kalagitnaan na sila ng kanilang operasyon sa trabaho ay hindi na lang nito masyadong pinansin. Inisip na lang ni Rizaldo na seryoso ang kaibigan at ginagampanan lang nito ang pagiging leader sa grupo. Maya't maya pa ay biglang nagulantang at nagkanya-kanyang tago sina Romulo. May bigla kasing sumabog na kung saan sila naglalakad. Dahil sa malakas na pagsabog na yon ay agad na binawian ng buhay ang 2 kasama nila Romulo. Kasabay naman nun ay sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Mabilis namang hinanap nila Ronelo kung saan nanggagaling ang mga putok na yon. Habang nakasandal naman si Romulo sa likod ng malaking puno ay bigla itong napaisip. Hindi mawala sa kanyang isipan kung sino sa 2 sa mga kasama niya ang binawian ng buhay. Pero dahil sa kasunduan ng anting-anting ay hindi ito tumingin sa mga patay na katawan. Ngunit naglalaro sa kanyang isipan na sana hindi si Rizaldo ang isa sa mga nasawi na yon. Hanggang sa nagpatuloy ang bakbakan na nagaganap. Matapang na nakikipagpalitan ng putok ang grupo nila Romulo. Habang nangyayari naman yon ay napansin ni Ronelo na parang walang pakialam si Romulo sa mga bala na lumilipad. Bilib na bilib ito kung gaano katapang ang inatasang leader sa kanilang grupo. Ngunit bigla namang nagtaka si Ronelo nang makita niyang tinamaan si Romulo ng bala pero hindi man lang ito nauga.
Akala nito ay bubulagta si Romulo dahil nakita niya kung paano tumagos ang bala sa dibdib nito. Pero parang wala man lang nangyari at patuloy na nakipagpalitan ng putok ang kanilang leader. Di nagtagal ay may narinig si Romulo na isang boses na sumisigaw. Tinatawag pala siya ng assistant leader niya na si Ronelo. Paulit-ulit na sinisigaw ni Ronelo na tinamaan raw ng bala ang matalik niyang kaibigan na si Rizaldo. Nung marinig iyon ni Romulo, ay hindi ito nagdalawang isip na hanapin agad at puntahan si Rizaldo. Hindi na nito inisip ang lihim na kasunduan ng anting-anting. Walang ibang gustong mangyari ang binatang si Romulo, kundi ang mailigtas niya, ang matalik na kaibigan. Ilang saglit pa ay nakita ni Romulo si Rizaldo na nakahandusay na ito. Dahil sa dalawang bala na tumama sa paa ng kanyang kaibigan, ay hindi na nito nagawa ang makagalaw pa. Ngunit bago pa man malapitan ni Romulo si Rizaldo, ay bigla itong binawian ng buhay. May isang bala kasi ang muling tumama sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay sa ulo direktang tinamaan si Rizaldo. At yun ang naging sanhi sa pagtatapos ng kanyang buhay. Subalit kahit ganun na ang nangyari, ay patuloy pa ring lumapit si Romulo sa patay na katawan ni Rizaldo. Mangiyak-ngiyak ito habang binubuhat ang katawan ng matalik niyang kaibigan. Paulit-ulit rin sa pagsigaw si Romulo dahil sa paghingi nito ng tulong. Sa kabilang dako naman ay mangiyak-ngiyak rin si Ronelo habang pinagmamasdan ang nagaganap sa dalawang magkaibigan. Ramdam nito kung gaano pinahalagaan ni Romulo ang pagiging matalik na magkaibigan nila ni Rizaldo. Kahit wala na kasing buhay si Rizaldo ay patuloy pa rin itong gumagawa ng paraan para lang mailigtas ang kaibigan. Makalipas ng ilang araw ay sabay na dumating sa probinsya ng Leyte ang bangkay ni Romulo at Rizaldo. Parehong nasawi ang dalawang magkaibigan sa nangyaring engkwentro. Isang tama rin sa ulo ang tumapos sa buhay ni Romulo. At sa pangyayari na yon ay tanging si Ronelo lang sa grupo nila ang nakabalik sa kampo ng ligtas. Dahil kasama si Ronelo sa paghatid ng bangkay ng magkaibigan, ay nagkaroon ito ng pagkakataon na makausap ang ina ni Romulo. At sa sandaling iyon ay nalaman ni Ronelo ang tungkol sa anting-anting at sa lihim na kasunduan. Doon naging maliwanag kay Ronelo kung bakit hindi tinablahan si Romulo sa unang bala na tumama sa kanya. Napahanga na lang ito dahil sa angking kapangyarihan ng anting-anting na yon. Habang kausap naman ni Ronelo ang ina ni Romulo ay may naglalaro sa kanyang isip. Bilib ito sa ipinakitang tapang ng itinuring niyang leader sa kanilang grupo. Hindi dahil sa anting-anting na pagmamay-ari nito, kundi sa tapang ni Romulo na ibuwis ang sariling buhay para sa matalik na kaibigan. Ang isakripisyo ang sariling buhay para sa taong mahalaga sa iyo ay sobrang kahanghanga na di kayang tumbasan ng kahit na anuman.